Walang value yung si Mr. Santiago Picoy ba ang nickname? Walang value. Yinanig lang niya, very incredulous yung mga sinabi niya. Yinanig niya at tiningnan niyang kaya ko bang mapabilib itong mga ito. Katawa-tawa yung sinabi ni Mr. Santiago at for him to be given time, natutuwa ako na si Chairman De La Rosa, kinuha niya yung dokumento at pag-aralan muna. Kasi parang ang sinasabi niya, gumawa sila ng patibong sa Senado. I mean, you don't do that to an institution like the Senate. Kaduda-duda yung mga actuations niya. Kasi nung narinig natin yung opening ni Mr. Enriquez, makikita mo talagang hirap na hirap yung tao bigkasin ang kanyang kwan. Tapos pagdating dito sa isa, abay, talagang parang operator ito. Yan ang jukebox. Si Mr. Santiago ang jukebox. Siguro pasingit lang. Ikaw ba ay naniwala na katang-isip yung sinasabi ni yung si Si Picoy? Picoy, parang kanta ng Ben and Ben eh, katang-isip. Katang-isip lang ba na pasigaw pa sila yung pag-uusap? Hindi in-expect nung kanyang kausap na katang-isip pala. Alam mo, kung katang-isip yun, may problema si Mr. Santiago sa isip. Okay, kung wala sigurong video, hindi katang-isip yun. Dahil nakunan yung video at klarado naman at hindi niya dinideny na siya yung nandun sa kausap ni Mr. Enriquez, para mulukohin ang Senado at sabihin na nagplaplano ka lang, first off, saan mo makukuha yung pangalan na Kumar? 'Di ba? Napaka-unique yung pangalan na 'yon. Pero doon sa mga taong nasa political world, kilala yung Kumar. Ako naririnig ko yung Kumar for so many decades in campaign politics. Yung Lam, that's a household, that's how we address the First Lady. At para mo sabihing kinuha mo yon para lang maging mukhang katotohanan at pakinggan ka, parang grabe yung pagwiweave mo ng tail kasi napaka-ordinaryo sa yung ibagsak na papatayin. Papatay. Di ba yung mga ganong salita, pag pinagsama-sama mo yung mga sinabi ni Mr. Santiago, you are actually threatening the life of a resource person in a Senate hearing. So, katawa-tawa yung sinabi ni Mr. Santiago at for him to be given time, natutuwa ako na si Chairman De La Rosa, kinuha niya yung dokumento at pag-aralan muna. Kasi parang ang sinasabi niya, gumawa sila ng patibong sa Senado. I mean, you don't do that to an institution like the Senate. Kaduda-duda yung mga actuations niya. Kasi nung narinig natin yung opening ni Mr. Enriquez, makikita mo talagang hirap na hirap yung tao bigkasin ang kanyang kwan. Tapos pagdating dito sa isa, abay, talagang parang operator ito. Yan ang jukebox. Si Mr. Santiago ang jukebox. Inipan, nakita yung video, kakanta ng iba. Ma'am, gaano kalaking factor itong si Picoy sa mga tanong po ng mga senador na laban kay former PDEA agent Jonathan Morales? Alam mo, Admar, MJ, walang value yung si Mr. Santiago Picoy ba ang nickname? Walang value. Yinanig lang niya, very incredulous yung mga sinabi niya. Yinanig niya at tiningnan niyang kaya ko bang mapabilib itong mga ito. Alam mo, pag titingnan mo yung hearing, maganda at si Senator Tolentino nauna kasi nakita natin walang batas sa classification ng document.
walang mere circular, no? Maganda rin yung sinabi niya yung tungkol dun sa Philippine Coast Guard at saka sa ah, ano to yung mga yate na pribado. Maganda yun dahil nakikita mo talagang merong kakulangan sa batas. Natutuwa rin ako na makikita mo rin na si Morales kahit na siguro baliktarin mo, ihang mo dry, talagang consistent siya. So, ang nakakalungkot doon siguro yung si ES Paquito Ochoa, hindi ko alam na may rise uli ng COVID, 'di ba? I mean, if you want to Dapat get to the bottom, nagpabakuna pala yun. May bakuna pa naman ata, ba hindi naman siguro tayo nagkulang? Nauso pa ba? Meron if na. you want to get to the bottom of things, dapat humarap siya kasi ang allegation may nagpatigil eh. Maganda rin yung sinabi nung taga Bedeya na hanggat walang numero, hindi yan nalalag. So makikita natin yung importansya ng testimony na may nagpatigil sa kanya. Ngayon, ang tanong, nasaan yung sworn statement ng CI? Katulad na rin ang sinabi ng iba, kung ako mag-witness, kukunin ko si Morales. Kasi talagang hindi mo makuha sa kanya kung sino yung CI niya. And rightfully so. Kasi nakakatakot eh. Alam mo yung itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Pag sinabi na wala ka naman proof, isahin ko pa ba na andyan ang naalis, preventive suspension, Mamba, Hubaib, Mike Rama, na andyan ang pag-alis sa SMNI. Paano ka magka-cancel ng prangkisa? Republic Act yan. Kailangan dalawa, di ba? Wala namang aksyon ng Senado. So, hindi ko rin maintindihan yan. Na andyan ang panggigipit. So, kung titingnan mo, katulad ng guest nyo kanina, may pattern. At yung pattern na yun, nakakabahala. Dahil walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. Mhm. And di ba ma'am, ang sabi niya daw doon, gusto lang niyang makatulong ata si Picoy, no? Talagang napaka-nationalistic ni Picoy. Pero pinagtataka natin, yung ganyang uri ng hearing, no? Yan yung ano mo yan yung iiwasan mo eh. 'Di ba? Yung mga pagdinig na yan kasi televised na yan, unlike yan sa ibang hearing dati nung hindi pa uso yung social media. Sa pamamagitan ng hearing na yan pwede kang ibas kung hindi nagustuhan ng mga tao. Kumbaga iiwasan mo yan 'di ba? Mas gugustuhin mo pang sa korte kasi kayo lang doon at hindi lalabas siguro yung mga information. Pero siya talaga gumawa siya ng katang-isip para lang lumitaw diyan dahil sa pagmamahal niya at may concern siya. So kumbaga yun yung punto ni Senador Bato na ano ang connection mo dito sa issue na pinag-uusapan na lilitaw ka at may lakas kang loob na lumitaw. Alam mo, Admar, simple lang yun eh. Nahuli siya, nabulaga siya. Ay, nakatape pala yung usapan namin. Ay, nakuha pala yung mukha ko. Ay, naandun pala si Morales. So, kung sinasabi mo, dubious ang karakter rin ng Santiago. I mean, kung hahalongkatin natin ang baho ng bawat isa, definitely in terms of dapat bang pagtiwalaan, ang sagot doon hindi. So, nakakatawa lamang dahil in the hope na maalis yung bintang dun sa dalawang taong napangalanan, lalo lumala kasi hindi inayos yung script eh. Kaya nga sabi ko, gusto mo pala maging scriptwriter, di ayusin mo yung script mo para kapani-paniwala. Makita mo yung mga mukha ng senador nung sinabi niya na gusto ko lang, naguguluhan na siya dahil pabalik-balik. Kaya gusto niyang
pumunta dito magsalita para ilabas ang katotohanan. Ano yung katotohanan? So essentially, he is refuting the videos. Mm. 'Di ba? Yun yung material eh. Ikaw ba yung nandun? Oo. Boses mo ba yan? Oo. Kaya nga tinanong, ba't mo sinabi itong mga pangalang ito? Really, he was trying to get out of that problematic video. Mhm. Ma'am, And as you rightfully said, no, in this day and age, technology apparently is working and putting more light to people who are like Mr. Santiago. opo. Ma'am, katakataka rin kasi si Morales, resource person. Itong si Picoy, resource person. Na sabi nga, kaduda-duda yung kanyang sagot, pero yung masinala ng husto, itong si Morales. Bakit hindi sinala itong ng husto, lalo na itong si Senador Jinggoy na mayroong mga katibayan, bakit walang ganun ng mga pag-question? Tanging si Bato lang ang nag-question dito kay Picoy. Kasi kung titingnan mo si Senator Ejercito, pagpanig sa kanya, tumatahimik siya. Hindi niya gagamitin yung talagang drilling down, no? Parang, sige, ikaw na gumagawa ng trabaho ko, which is to put Morales into question. So yung sinasabi na pagkakatiwalaan ba natin? Paulit-ulit lang eh. Pagkakatiwalaan ba natin? Fake yan document. Samantalang nag-ruling na doon ang chairman na as far as is concerned, legitimate. Saan ka naman nakakita? Common sense lang eh, Admar. Naandun yung pumirma, naandun yung ginawa. Paano naging fake? 'Di ba? Common sense. Common sense rin yung, ayan yung video, nagro-roll, 'di ba? Naririnig natin, nakikita natin yung muka, naririnig natin yung mga pangalan. Common sense. AI ba yun? Ginawa ba yun? So, alam mo, mas mabuti pang hindi na lang nagsalita si Mr. Santiago. I don't know why he was invited. But probably to give credence to yung video. So, lumalala at lumalawak ang issue, pero balikan natin, nasaan yung folder, sinong nagtago, sinong nagpatigil. Ganun lang naman ang direksyon. Kasi klarado na eh, na oo, totoo yung dokumento. Ako rin mag-a-agree doon. Kasi naandun yung gumawa at naandun ang pumirma. Kaya hindi lang nadakit kasi hindi in-approve ng kanyang supervisor. Hindi ko rin alam kung bakit nandun si General Santiago. Supposedly daw will question the integrity of the witness. You know, you can throw all sorts of things. Ang hindi nagbabago, ako ang gumawa ng dokumento, ako ang pumirma, hindi natuloy, ako ang nag-depose dun sa CI. Hindi lang natuloy dahil hindi ako pinayagan. Sinong hindi pumayag? Apparently, patay na yata yung hindi pumayag. So, tumaas sa level na ng ES, no? Nasaan yung folder? Ang taong bayan nag-iisip, paano nawala ang folder? 'Di ba? Yun ang material doon eh. Kasi naandun yung deposition. Ngayon, may school of thought na sinabi na baka yung folder dinala mo. 'Di ba? At nasa iyo. 'Di ba? So, yung mga yan, we have to put that to rest. Or else, I don't think the committee can have a committee report. Opo. Kasi wala yung folder eh. Opo. Ngayon, idagdag mo doon yung 42C. May confirmation tayo na ang pag-aari ng 42C na ibinenta ng August at nangyari yung report ng March. So may confirmation tayo dun sa lugar na pag-aari talaga. Ang kailangan lang nating malaman, anong nangyayari sa loob. Marami nang lumalabas na mga storya at haka-haka. Marami na ring nagsasalita na taga corridor ng 42C. Napakahirap kung hindi natin aayusin
yung committee report na yan. Ma'am, naniniwala kayo ma'am na yung paninira, lalo na yung pag-ungkat dito sa mga reklamo, sa mga kaso ng hindi pa convicted na si Morales ay wala ng significance or walang kaugnayan dito sa pinag-uusapan kung legit ba itong mismong dokumento? Ako naniniwala na legit yung dokumento. Whether santo o demonyo ang gumawa, ang punto, may dokumento, pinirmahan ko. Ako ang gumawa niyan. Clear. Ngayon, standard operating procedure yung sirain, gibain. Kasi that's the only way eh. How can you refute documentary evidence? Pero, katulad nung hearsay, sabi, hearsay daw yun. Paano ho magiging hearsay? Siya ang kumuha ng deposition. Yung tao nandun sa loob na nagsabi, ito po ang nangyayari. So siya, sworn statement yung deposition, ha? Yun ang material. Ngayon, kung yan ilalabas sa darating na linggo, magkakaiba ang kulay nun. Yung sa rason po ng PDEA, tingin nyo hindi nagtutugma? Kasi sabi nyo nga, at naipaliwanag din ni Agent Morales, ex-Agent Morales, na kaya walang control number, dahil hindi nga natuloy. At kung hindi na ituloy, possible na hindi rin nailagay doon sa kanilang documentation kasi siguro yung kanilang formis na tawagin, yun lang yung umusad talaga na mga investigation nila. Kaso nga, itong kay Morales ay hindi umusad, kaya wala silang kopya siguro. Pero tama ba na wala silang nakitang kopya, agad sasabihin na AI agad or peke itong lumabas? Maling-mali yung AI. Hindi naiintindihan nung nagsasabi kung ano ang AI. Tama si Senator Bato, no? Napaka-ordinaryo yung butas na supposedly may fastener. That's a very old way of sleuthing. Pero tama siya. Kasi yung butas hindi magagawa ng AI eh. 'Di ba? Yung kanilang IT na manner of logging in, nung presentation ng PDEA, talagang pinakikinggan ko kasi at what point kailangang ipasok. Kung tatandaan nyo, yung nangyari kay Morales under the old system, which is paper and pen. So siguro may filing system sila doon. Nung sinabi niyang iniwan ko doon, tapos tinanong siya, kanino mo iniwan? Doon sa investigation and blah blah blah. It looks like somebody from there or si Morales ang nagdala ng folder. Kasi hindi na nailagay doon sa sistema ng dati. Hindi doon sa Formis ba yan? Yung Formis kasi is na yun, may IT system na sila noon. So, dalawang bagay lang yon, either may nagtago, may bumunot, o na kay Morales. Tatlong bagay.